Ciao raga! Musta raga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Gaya ng nabanggit ko kahapon doon sa isang vlog, ay pag-uusapan natin sa videong are ang tungkol sa bonus golf. Ngayong 2025 ay meron pa rin na bonus na ibibigay para sa Lavoro Domestico. Mayroong bonus na 300 euro, meron din na 500 euros, meron din naman na 300 euros kada buwan na up to 12 months. Kaya maaaring umabot ng hanggang 3,600 euros. Ang importante na malaman natin ngayon ay kung para kanino ang mga bonus na yan. Dahil mayroong bonus na para intended sa mga datori di lavoro o doon sa amo. At mayroon din naman na bonus na para mismo doon sa nagtatrabaho bilang isang golf, badante o babysitter. Kaya alamin natin ang detalye raga. Doon po na sigla, partiamo! Raga, magpapadala ka sa Pinas through Cash Pickup? Download TapTap Send App now. Sila ang may lowest transaction fee to Cebuana Lawyer. At zero fees naman kapag ka sa banks or mobile wallets. Use my code RAGACHAD to get 20 euro bonus sa unang padala sa Pilipinas. Buo na ang padala mo, may dagdag pa. Kaya raga, itap-tap send mo na yan. Ang bonus golf na content ng vlog na are ay hindi experimental or hindi i-introduce pala ang dahil every year ay meron nito. Pero ang bonus na pag-uusapan natin na para sa Lavoro Domestico or mas maiging sabihin na iyan ay isang financial assistance ay manggagaling sa Casa Golf. Kaya ang pangunahin na requirement, kailangan na ang amo at saka yung worker ay member ng Casa Golf. Kailangan na nagbabayad ng kontributi sa Casa Golf. Sabihin natin na iyan ay isang health insurance or assistance para sa domestic sector. Ngayon, kung ano ga iyang Casa Golf, papaano ga magbayad niyaan at magkano ga yung dapat na kontributi na babayaran ng amo at saka ng worker, ay suggest raga na panoorin mo ang playlist na are. Dahil lahat ng information regarding sa Casa Golf ay mapapanood mo diyan para mas maging malinaw sa iyo ang tungkol sa Casa Golf. Ngayong 2025 ay meron pa rin na bonus na 300 euros. Yan ay para sa datore di lavoro. Para doon sa mga amo na specifically ay nag-hire ulit siya or nag-asunto siya. Kailangan niya na mag-asunto ng isang golf ulit kasi yan ay substitute doon sa worker niya mismo dahil naka-maternita. So kapag ang isang amo ay nag-hire, nag-asunto ng isang golf ulit na substitute para doon sa talagang worker niya na naka-maternita, siya ay entitled, kung siya ay member, nagbabayad ng Casa Golf para doon sa bonus na 300 euros. Ang isa pa na bonus na 300 euros pero ito naman ay kada buwan at maaari na up to 12 months. Kaya maaaring umabot ang bonus ng hanggang 3,600 euros. Pero ang bonus na to or itong assistance na ito ay para sa mga datori di lavoro o para doon sa mga amo at hindi lang basta amo dahil kailangan din ay amo ng mga badante na ang amo na yan ay dapat na non-autosufficiente. Para mas maging malinaw pa, yan ay para doon sa mga amo ng mga caregiver na non-autosufficiente. Kapag sinabi na non-autosufficiente, yung amo ay hindi na makakain mag-isa, hindi na makaligo na mag-isa, hindi na niya kayang bihisan ang sarili niya mag-isa, kaya kailangan na ng caregiver. Yan yung mga datore di lavoro na tinatawag na non-autosufficiente. E paano naman yung mga para sa mismo na naglalavoro bilang isang golf, badante o kaya naman ay babysitter? Ano naman ang bonus na maaari na masahan galing sa Casa Golf? Mayroong tinatawag na bonus na sita na ibinibigay ang Casa Golf para doon sa lahat ng kanilang mga members na nanganak dapat yung laboratrice na yon. Kapag sinabi na laboratrice, di syempre, yun ay babae. Kaya kung halimbawa na naglalaboro ay lalaki, pero yung asawa naman niya ang nanganak, hindi siya entitled, yung lalaki. Dapat ay yung babae mismo. Yung ina mismo na nanganak, na entitled at nagbabayad ng kontributi sa Casa Golf, siya yung pwede na mag-apply at makatanggap ng bonus na sita
na tinatawag na ibinibigay ng Kasakolf. Ng amount niyan ay 500 euros. At meron din na ibinibigay na rimborso para doon sa mga nagastos na spese sanitarye durante ng pagbubuntis ng ina. Mayroon din na nare-rimborso yung isang worker na nasa domestic sector kapag nagmalatiya siya dahil hindi siya nakapaglaboro dahil naoperahan siya o kaya naman ay na-confine sa ospital tapos ay nagpagaling doon sa bahay kaya entitled din na makatanggap ng rimborso galing sa Kasakolf. Marami pang iba na mga available na mga health assistance or insurance na galing sa Kasakolf. Lahat ng mga available na iyan ay makikita doon sa official website ni Kasakolf at saka kung paano mag-apply online. Mayroong regula si Kasakolf na para maging entitled dito sa mga financial assistance na ibinibigay nila, kailangan ay almeno 25 euros ang nabayaran na kontributi sa loob ng isang taon. Ngayon ay mayroong opsyon na kung sakali na kulang yung nabayaran na kontributi o kaya naman ay mayroong mga bulletini na hindi nabayaran, ay pwede na ngayon na habulin yan. Kahit na late payment, kapag nakompleto mo, may chance ka pa rin na maaprubahan at makatanggap ka ng bonus galing sa Kasakolf. Additional na info raga, compatible ang bonus na galing sa Kasakolf sa iba pang klase ng bonus na galing naman sa gobyerno. Ibig sabihin, kahit na ikaw ay makatanggap ng bonus na galing sa Kasakolf, pwede ka pa rin na mag-apply at makatanggap ng iba naman na bonus na galing sa gobyerno. Ayun raga, sana naging malinaw sa iyo at nakatulong sa iyo ang content ng vlog na are. Salamat sa panonood mo. Sana masuportahan mo ako. Huwag mong kalimutan na mag-follow or mag-subscribe sa akin para sa ganon, magiging updated ka rin sa iba't iba pang mga videos para alam mo yung mga ganitong bagay na maaaring makatulong sa iyo. Grazie raga, alla prossima!